Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ang regular na pagdumi ay importante po sa kalusugan. Ito ang paraan ng katawan para ilabas ang mga basura na nakakalason sa ating system. Karamihan po sa atin ay may regular schedule na sa pag-upo sa trono. Merong once a day, merong twice a day, meron din namang every other day. Pero ayon po sa mga pag-aaral, kapag umabot na sa 3 araw na hindi nakakapagpalabas ng dumi, ay may problema na po at habang nagtatagal ang dumi sa loob ng tiyan, ay mas tumitigas po ito at mas mahirap nang ilabas. Tulad po ng naranasan ng anak ng panauhin natin ngayong umaga na inabot daw po ng 5 sunod-sunod na araw na hindi makadumi. Panoorin po natin. Ako po si Luz Roberto, taga Mandaluyong City, 58 years old, mama po ni Trina. Katapusan ng September, 1 week siya nagsasabi na kunti-kunti lang nilalabas niya. Ayun nga, namatay kasi yung ate ko, so nawala sa focus ko. Doon na kami sa Laguna 1 week. Pag uwi namin ng Mandaluyong, tinanong ko siya kung nakapupo siya doon. Hindi, 1 week kami doon. Sabi ko, hala, saan napunta yung kinain mo? Delikado na yan. Bulok na yung pagkain dyan sa loob ng bituka mo. Tapos kinapa ko yung tiyan niya. Sabi ko, wala, medyo mumbok na yung tiyan mo. Masakit tiyan mo? Hindi po. Olo, hindi din. Wala nga. Wala siya naramdaman. Basta hindi siya nakadumi. Parang amoy na bulok ng ngipin. Saan galing yun? Sabi ko. Hindi po bihira ang pagkakaroon ng constipation tulad ng naranasan ni Trina. Sa katunayan, ang problemang ito po ay kinakaharap ng 12% ng populasyon ng buong mundo. Ayon naman po sa JohnsHopkinsMedicine.org, mas dumarami daw po ang kababaihang dumaranas ng constipation habang nagkakaedad. Pero hindi lamang po ang frequency o ang dalas ng pagdumi ang basihan ng pagiging constipated. Masasabing constipated na po ang isang tao kung kahit regular ang pagdumi ay kinakailangang gamitan pa ng puwersa para lang mailabas. May ganon. Okay, constipated na din pong maituturing kung ang caliber ng dumi ay matigas o kumpol-kumpol. At kung kahit tapos ng dumumi ay parang may naiwan pa sa loob, nakaka-relate ba kayo dito? Ano nga ba ang nangyayari kapag hindi tayo nakakadumi ng maayos at paano ito malulunasan sa natural na paraan? Alamin po natin mamaya sa pakikipagkwentuhan natin kay Mami Luz sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga tanong tungkol sa constipation ang ating pong tutugunan. At makakasama naman po natin mamaya si Healing Galing Happy Girl, Ate Pines, na magtuturo ng nakaka-happy na paraan para mapagaan ang pagdideposito kay malabanan. Abangan po yan. Ngayong umaga po ay ating matututunan na hindi lang labas ng katawan ang dapat na linisin. Ang dumi sa loob ay kailangan pong matiwasay na palabasin, kaya ang natural na paraan ay dapat na alamin. Dito lamang po yan sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang maganda para sa constipated? Doc, ano po bang mangyayari kung hindi laging nakakadumi? Mga tanong tungkol sa constipation ang sasagutin ni Dr. E. At abangan ang diskarteng pampaginhawa ng pagdumi mula kay Happy Girl Ate Pines sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.
Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing product sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong Healing Katanungan, may tanong si Norman Tejada. Sabi niya, ano po ang maganda para sa constipated? At ang tanong niya, masama po bang mag-cellphone habang dumudumi? Norman, natawa naman ako sa tanong mo. Siyempre, hindi naman marapat at matuwid na habang ikaw ay dumudumi, ay nagse-cellphone ka. Dati, alam mo, ang uso, comics naman. Yung wakasan, di ba? Kaya lang, kung may gagamit na ng CR sa inyong bahay, matatagalan kasi hindi ka pa tapos kung ano man yung pinapanood mo, di ba? Pero kidding aside, dapat nagko-concentrate na tayo sa pagpupo kapag tayo ay umupo na sa trono. Malilibang tayo pag nagse-cellphone pa tayo. At ang pinakamasama, kung malaglag sa inidoro ang cellphone mo, kukunin mo pa ba? Ay, babaho na yun, di ba? Bueno, para sa constipation, dapat ay gawing regular ang hydration. Hydrating diet ang focus muna ngayon ng diet mo, Norman, no? Puro masasabaw na pagkain, lagyan ng mga matubig na gulay, maraming makatas na prutas, yan makakatulong. Lalo na kung hinog na hinog ang prutas. First thing in the morning, pwedeng ang una mong kainin, no? Bago ang buong breakfast mo na nakahain sa table, unahin mo ang mga hinog na prutas. Halimbawa, hinog na papaya, hinog na saging, kahit bayabas kung ito ay hinog na at ang iba pang prutas ay makakatulong para mag-stimulate ng pagpupo. Idagdag pa natin ang intake ng maraming tubig. Yan na muna ang focus ng ating diet. Maraming tubig, maraming sabaw, maraming katas ng gulay at prutas. O diba? Isa lang yan. Gawin mong regular na diet yon. At saka iwasan natin ang napakaraming karne na kinakain, Norman, kasi ang karne ay walang fiber. Dapat ay maraming gulay, yan ang mayaman sa fiber, no, sa lahat ng ating kinakain. So, gulay pa more. At kailangan may ehersisyo kahit man lang nagmamarcha ka, stationary na nagmamarcha ka, malaking tulong yon. O kung meron kang kazumba sa bahay, mas gaganahan ka. Kapag gumagalaw tayo, gumagalaw ang bituka at nag-a-adjust, no? Ang ating dumi, bumababa kung ito ay hindi makababa. So, yung kombinasyon na yon, okay? Pero pwede ka ring matulungan ng ating Healing Galing Oil kung hihilutan mo ang iyong tiyan mula sa kanang bahagi, pataas sa sikmura, pababa sa kaliwa. Ganon. Paulit-ulit, mga 15 to 20 minutes na gagawin mo yon, no? Pero kasama yung holistic approach na binanggit ko na kanina. Ito kasing paghilot na ito or sa gabi bago ka matulog, pwede mo nang gawin yan para sa umaga pagising mo, diretso na sa comfort room, di ba? Yung isa pa ay pangtamad pero tumatalab talaga yon. Magastos na kung ang irerekomenda ko sa iyo ay ang pag-inom ng herbal calcutab natin. Maraming mga pasyente ang nakaranas na ng regular na pagdumi sa pag-inom ng kahit na 5 o 6 na tabletas ng ating herbal calcutab after meals 3 times a day kasabay ng proper hydration. O pwede mong pagsabay-sabayin yung mga nabanggit ko, Norman. Okay? Good luck, ha? Maraming salamat sa iyong katanungan, Norman. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora.
Si Ella Soriano naman may tanong din. Sabi niya, Doc, ano po bang mangyayari kung hindi laging nakakadumi? Naku, malungkot yun, Ella. Kasi habang hindi natin nailalabas ang dumi na yan, pag tumagal ng mahigit 3 araw, inabot ng 4, 5, 1 linggo, diba? Lalong titigas yon at mahihirapan kang mag-expel ng dumi. At ang mangyayari, yung dumi na yon na hindi mo na ilalabas ay magki-create ng gas. No? So, magiging bloated ang pakiramdam, madalas kang yutot at hindi maganda ang amoy. Pag naamoy ng katabi, magagalit sa'yo. Kaya dapat lagi nating inilalabas ang basura na yan. Kasi papalitan na naman natin, di ba? Kakain ka na naman. Kaya gawin natin ang paraan na everyday, kahit once a day lamang, ay naidudumi natin ang mga dati nating kinain. May mga taong twice a day or 3 times a day dumudumi kasi madalas at marami silang kinakain. Ngayon, yung once a day ay para sa regular at katamtamang kain lang natin 3 times a day. Nasaan ka ba doon, Ella? Okay, subukan mo ang aking mga nabanggit. Maraming salamat sa iyong katanungan, Ella. Sana po ay makatulong ang aking payo. Mga kapuso, pakiramdam niyo po ba ay para kayong nanganganak kapag kayo ay dumudumi? Butil-butil na ba ang pawis nyo at hindi pa rin lumalabas? Huwag na pong mag-worry dahil may diskarteng nakaka-happy si Healing Galing Happy Girl Ate Pines para sa mga constipated. Panoorin niyo po. Kung may problemang nakaka-worry, may diskarteng nakaka-happy. Ang Healing Galing Happy Girls. Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Pine Semeno, ang inyong Healing Galing Happy Girl at your service. Ngayon po ay tutugunan natin ang hiling-hiling na pinadala ni Lola Aida Natividad. Hello HG! Isa po akong senior citizen at madalas na nahihirapan dahil sa constipation. Sana po ay matulungan niyo ako. Salamat po. I gotcha, Lola Aida. Pero tulad ng laging sinasabi ni Dr. E, dapat ay holistic approach. Para goodbye constipation, importanteng properly hydrated, tubig pa more, fiber pa more, at syempre, dapat galaw pa more. Kapag tayo daw po ay active at may regular na body movement, ay gumagalaw din ang ating colon na nakakatulong para sa regular na pag-poops. Kaya naman, i-demo ko sa inyo ang Easy Poopy Moves with matching acupressure point na talagang niresearch ko ng bonggang-bongga. Maaari natin itong gawin sa panahong may hilab na ang tiyan at need na nating umupo sa trono. Caring-carry po ito ng mga senior citizen like you. Ayon sa TCM, ang Sanjiao 6 o SJ6 daw po ang kailangan nating applyan ng pressure. Ito ay matatagpuan 3 fingers ang layo mula sa wrist crease sa outer side ng ating arm. Maaaring gamitin ang thumb or index finger sa pag-apply ng circular pressure. Gawin ito 1 to 2 minutes, left and right, at least 5 repetitions per side. Kung nakakaramdam na po kayo ng urge, mother, after nyong mag-stimulate, iupo mo na yan sa trono at gawin na natin ang Easy Poopy Moves. At syempre, wala naman tayong totoong trono. Kaya ito ang gagamitin natin. Habang nakaupo ay dapat naka-lean forward, bend side by side, to your right, going to your left, to your right, going to your left, right and left, paulit-ulit hanggang finally ay maging successful na at mailabas na po ang dapat ilabas. Pag nagawa mo yan, mother, ay siguradong ginhawa after. O diba? Nakaka-happy? Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing